So, ganun lang yun guys, sa simpleng pag-buy and sell lang ng Bitcoin, buy and sell lang. And nakita nyo naman yung mga tinutubo ko sa live trade natin. So, ganun lang kasimple kung paano ako kumikita ng malaki dito sa Bitcoin trading. Gusto mo bang matuto kung paano mag-trade ng Bitcoin and kumita ng tamang halaga lang naman? Let's say 2,000, 5,000 in one day, or 10,000 to 50,000 in 1 month. Pero nakadepende pa rin yan guys kung gaano ka kagaling mag-trade. Well, kung gusto mong pasukin ang Bitcoin trading, ang masasabi ko lang sa'yo, nasa tamang landas ka bro. Kasi ituturo ko sa inyo lahat yung mga technique na ginagawa ko kung bakit ako kumikita ng malaki sa Bitcoin trading. Live trade na to guys, so ipapakita ko sa inyo yung complete process kung paano ako nagbabuy and nagsisell ng Bitcoin. And gagawin kong mas klaro itong tutorial na to para lahat is makasabay. So kung gusto mong malaman ang sekreto sa trading and gusto mo rin kumita ng malaki dito, so I suggest na tapusin mo tong video na to hanggang sa huli para malaman mo yung mga technique na ginagawa ko sa Bitcoin trading. Pero bago ang lahat guys, kung gusto mo itong mga ganitong klaseng video na nagtuturo ng mga kitaan online and alam mo makakatulong tong video na to sa'yo, kung may time ka lang naman, click mo naman yung like button dyan sa baba para malaman ko na gusto mo tong mga ganitong video and para ganahan naman ako na mag-share pa ng aking mga kaalaman kung paano tayo kikita online. So ayun na nga, puntahan na natin yung computer natin. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So ayun guys, nandito na tayo sa computer natin and pupuntaan natin yung website kung saan tayo makakabili and magsisell ng Bitcoin. So ayan, type lang natin dito, PDAX. Yan, si PDAX guys. Boom. So alam mong legit si PDAX guys in terms of Bitcoin trading kasi authorized din siya ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya safe na safe tayong mag-trade dito guys. So yan guys, mag-login lang tayo. Yan, start trading. So ito yung itsura ng PDAX guys. And para sa mga wala pang PDAX account and gusto nyo mag-register dito sa PDAX, simple lang naman yung registration process nila and for sure ma-approve kayo kagad. So ayun guys, kita nyo naman meron na tayong 1.5 dito and nag-try ako magpasok ng pera dito and mag-trade. And nagulat ako guys kasi ang daming nagtitrade dito and ang lalaki pa ng mga tinitrade nila dito. Meron akong nakita na nagbabuy and sell ng Bitcoin na worth 1 million, 2 million, ganyan. And advantage na natin yun guys pag malalaki yung tinitrade dito kasi mas mabilis tayong makakabay and makakasell ng Bitcoin. So imagine nyo na lang guys, saan kayo pupunta? Sa grocery store na konti lang yung supply or sa grocery store na madami yung supply? Kaya na mag-decide. So sa mga hindi makapasok sa CoinsPro, ito na yung i-recommend kong alternative niya and baka mag-migrate na rin ako dito kasi ang daming traders dito and ang lalaki pa ng mga pinang-trade nila. So para makapag-trade tayo dito guys, kailangan muna natin mag-cash in, lagyan ng laman to and ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-cash in. So ayan, click nyo lang yung funds, ayan, boom, then pay in, ayan, click lang natin yung PHP, ayan, then cash in, boom. So meron silang 4 ways on how to cash in. May Paymaya, Visa, GCash, and bank deposit. So dahil may GCash na ako and mas convenient sa akin to, pipiliin ko tong GCash. Ayan, click lang natin. Then kapag kagamit tayo ng GCash, yung minimum is 200, then yung maximum is 50,000. So ilalagay lang natin dito kung magkano yung ipapasok natin. So sabihin natin 500. Ayan. Then yung referral code, pwede nyong ilagay yung referral code ko, JP Mercado, para sa unang cash in nyo, makaka-receive kayo ng 30 pesos dahil ginamit nyo yung code ko. Then makikita nyo dito guys yung breakdown. May convenience fee na 14 pesos lang, tapos amount 500, tapos to pay 514. Yan, next lang natin. Boom, transaction created. Please check your email. So check down natin yung email natin. Okay lang natin yan. So and guys, may na-receive na tayong email dito. Click lang natin yan. Complete your cash in. Click lang natin to, pay now. So ayan, nag-redirect na agad sa GCash and ilalagay lang natin dito yung GCash phone number natin. Boom. Tapos next lang. Then authentication, may magte-text sa atin. 48549. Then submit code. Then yung MPIN ng GCash nyo, ilagay nyo lang dyan. Tapos next. Tapos confirm. Yan. Okay na guys, mukhang nag-push through na siya. And tignan natin sa PDAX natin kung na-credit na.
Then portfolio. So and guys, na-credit na nga siya and nadagdagan na yung PHP wallet natin dito. Kanina 1,500 to, so naging 2,000 na siya. And makikita nyo dito sa primary, ayan, may napasok na 500 pesos. So ganun lang kadaling mag-cash in guys, walang hassle sa atin. So ayun guys, dito sa PDAX, ituturo ko muna sa inyo yung basic and foundation ng trading para makasabay kayo mamaya. Kasi mamaya ipapakita ko yung live trade na ginagawa ko, yung process ng pag-buy ko and sell ko ng Bitcoin para ma-appreciate nyo din yung talagang kitaan dito sa Bitcoin trading. So ayun guys, magbabay na tayo ng Bitcoin. So ang unang gagawin natin guys is ito, yung 1,400 na to, ita-transfer natin siya sa exchange para makapag-trade tayo. So ang gagawin lang natin guys is click lang natin to, transfer funds. Boom. Then ito guys, click natin to, transfer from accounts. So piliin natin yung primary and sa exchange, transfer to exchange. Tama. Lalagay natin 1,400. Tapos transfer funds. Ayan. So okay na daw. So check natin. Portfolio. Boom, okay na guys. Yung 1,400 natin dito kanina sa primary, na-transfer na dito sa exchange. So, pwede na tayong mag-trade. So, click lang natin to, highlight natin, tapos click natin exchange. So, nandito na tayo sa exchange guys, and makikita nyo dito sa holdings, yan, nandito na yung 1,400 natin. So, meaning, pwede na tayong bumili ng Bitcoin and other cryptocurrencies. So ayun guys, kung bibili tayo ng Bitcoin, ito dapat naka-choose to, BTC to PHP para dun lang tayo sa Bitcoin mag-trade. And then sa pagbabay ng Bitcoin guys, ito, click nyo yung buy. Then meron tayong type dito, which is the limit, market, and FAK. Ayan. So for this tutorial guys, hindi muna natin gagamitin to yung FAK kasi hindi naman madalas gamitin yan. So dito muna tayo sa limit and market. And ko-compare natin kung paano sila gamitin. So ang unahin natin guys is si market. Ayan, click natin si market. So yung meaning ng market guys, makakabili ka kaagad ng Bitcoin based sa current price na ngayon, which is ito, 549,998. So sabihin natin, bibili tayo ng Bitcoin na worth 200 pesos gamit tong market. Ayan. So dito sa total quality, tatansyahin mo na lang yan kasi hindi mo naman kabisado kung magkano yung 200 pesos. So tatansyahin natin 0.0004. Ayan. So, pag hindi nyo matansya guys, kasi sumobra tayo ng 21, ayan. Kasi search nyo na lang dito, BTC to PHP, then tatype nyo dito 200. So, yung value nya sa Bitcoin is 0.00036. Kokopyahin nyo yan, paste natin dyan, ayan. So, 198 total. Tapos, may fee siya na 0.99. Ito na yung conversion fee. Makikita nyo dito sa projected holdings, pag ito yung sinet natin, mababawasan yung PHP wallet natin ng 200. So kanina to 1,400, magiging 1,200 na lang. Tapos madadagdagan yung BTC natin and magiging 0.00054 na siya. Pag place natin, boom. So ayun guys, nakabili na tayo ng Bitcoin and napunta na siya dito sa holdings natin, nadagdag siya dyan. Then sa PHP naman is nabawasan ng 200 kasi nga bumili tayo ng 200 na worth ng Bitcoin. So alam nyo na yung market guys, bibili siya ng Bitcoin based sa current price ngayon. In which is eto guys, nakabili siya ng Bitcoin na yung price is 550,000. So, ito siya, current price. So, next naman natin guys is itong limit. Ayan, magbabay tayo ng Bitcoin gamit ito. Itong limit guys, maganda to sa trading kasi para siyang robot. Kung ano yung iseset mong value ng BTC, dun lang siya bibili. So itong limit guys, for example, ayan, yung presyo ng kamatis ngayon is ganito, nasa 10 pesos per kilo. So ayaw mo ng ganung presyo, masyadong mataas. So maghihintay ka ngayon na bumaba yung value ng kamatis hanggang 5 pesos per kilo na lang. So pag umabot siya ng 5 pesos per kilo, dun lang siya bibili. So ganun yung gamit ng limit guys. So sana naintindihan nyo. So ayun na nga guys, try natin bumili gamit itong limit and bibili tayo ng Bitcoin na worth 1,200 na lahat na to. Make sure nyo muna na nakaklik to, then buy, then limit, and then yung total quantity. So meron tayong 1 to dito, check natin, 1,200. So ito yung value niya sa Bitcoin. Paste lang natin dyan, ayan.
And then, dito sa limit guys, dito na tayo magsiset ng presyo na gusto natin. Tulad ng sa kamatis, ayaw natin ng 10 pesos per kilo. So, gusto natin ng 5 pesos per kilo. So, ang current price ngayon ng Bitcoin guys is 550,000. So, ayaw natin yan. And makikita natin dito guys, itong green. Dito lang tayo sa green magpo-focus guys pag bibili tayo. So eto guys, live to, yung mga kulay green. Meaning, sila yung mga tao na bibili ng Bitcoin na worth 540 lang. Ayan. Tapos meron pa sa pinakababa, bibili ng Bitcoin na worth 200 lang, 400. So ang strategy natin sa pagbili ng Bitcoin guys, lalo pag gagamit tayo ng limit order, gagaya tayo sa pinakamataas na quantity, which is ito. So merong isang tao na bibili ng 4 Bitcoin. So ito na yung pinakamataas guys, so 4 Bitcoin. So gagayahin natin yung presyo niya. Gusto niyang bumili ng Bitcoin na worth 544 lang, compared naman sa presyo ngayon na 550. So ang laki ng difference guys. Itong 4 Bitcoin na to guys, sobrang laki na niyan. Halos 2 million na ata to. So check natin. 4 Bitcoin. Ayan. So kita nyo guys, 2 million yung value ng 4 Bitcoin. So meaning, kampante siya or expert trader siya na bababa yung value ng Bitcoin na worth 544 na lang. So ang gagawin natin guys, ito, kiklik lang natin yan, 544340. Yan, nandito na siya. Nag-fill in na siya automatic, 544340. Tapos ipipaste lang natin ulit yung 12 dito. 12. Yan. Then make sure nyo guys na naka-green yan, naka-buy. Kasi pag buy green, tapos sell red. So magba-buy tayo gamit yung limit, tapos yung 1-2 na pera natin. And ito yung presyo na gusto natin. Pag bumaba yung presyo ng Bitcoin hanggang dito, makakabili siya agad. Pero ngayon, mag-wait muna tayo kasi hindi pa naman ito yung presyo niya. So ayun guys, pag tinignan naman natin to yung estimated value, meron tayong fee na 5 pesos lang, tapos yung total is 1.2. So sobra tayo, 1203. Kasi 1202 lang yung pera natin dito. So babawasan natin to guys. 1. Yan. Kasi hindi siya mag-proceed pag place natin pag nagkulang tayo. So tansyahin lang natin. 5. So okay na to. Place by order lang. Click natin yan. Boom, order submitted, nakalagay dyan. So ayun guys, okay na, nakapag-place na tayo ng order. So makikita nyo dito, ito na yung order natin sa value na 544,340. Pag ito, naging ganito yung presyo ni Bitcoin, 544, automatic na bibilihin niya na, parang robot guys. So nandito sa orders, nakikita nyo din dito, naka-order pa lang, ticker, BTC2PHP, and then quantity, ito yung bibilihin natin na Bitcoin, then limit price, 544, ayan. So update ko na lang kayo mamaya guys, or bukas, kung makakabili na tayo ng Bitcoin, ayan. So nandito pa lang ngayon. So ayun guys, good morning sa inyo. Update ko lang kayo kung nakabay na ba ako ng Bitcoin. And kaka-check ko lang this morning and mukhang good trade yung ginawa natin kagabi. So try natin tignan sa graph mismo, Bitcoin graph. Yan, punta tayo sa Cogenco. And then yung value ng Bitcoin kagabi guys, nung nag-buy tayo, nung nag-set tayo ng limit, ang value niya is, ito, 550. From here, 550 kagabi. Titignan natin kung na-reach niya na yung buy limit natin na 544. Yan. Tignan nyo guys, yung galaw niya. So, ayan. Kaninang alas 7, nag 544 siya. So, for sure guys, nakapag-buy na rin tayo ng Bitcoin natin kasi dito natin siya sinet sa 544. So, good trade tayo dyan guys kasi nakabili tayo ng value ng Bitcoin sa mababang presyo lang. Kahit sabihin pa natin na bumaba pa siya hanggang 540, okay lang yan guys kasi pataas naman na siya. Mukhang tataas pa siya dito. Ulitin niya yung presyo dito. Yan. So, ang gagawin naman natin dito guys is magbebenta na tayo ng Bitcoin, magsisell na tayo. So, example guys, yung kamatis natin, 'di ba? Ayaw natin siyang bilhin nung 10 pesos per kilo siya. So, nabili natin ng 5 pesos per kilo. So, ngayon ang gagawin naman natin sa kamatis natin is ibebenta na natin siya sa mataas na halaga. Sabihin natin 15 pesos per kilo na. So, doon na tayo tutubo guys. Ganun yung gagawin natin ngayon dito sa PDAX natin. So, ang gagawin ko ngayon sa PDAX natin guys is magsiset ako ng ganitong presyo, 554, kasi dyan na tayo kikita sa mataas na halaga. Kasi ang basic ng trading is buy low, ayan,
nakabili tayo ng low, then sisell natin sa mataas na price. So puntahan natin yung PDAX, ayan, PDAX, nakalagin na ako. Then puntahan natin yung exchange. So ito na yung exchange natin guys, and makikita nyo dito, ito na yung holdings natin. Yung BTC is meron tayong 0.002726, tignan natin. BHP to BTC 0.002726. So meron tayong Bitcoin na amounting 1.4 na. So itong Bitcoin na to guys, isi-sell natin to sa mataas na presyo. Yan, set natin sa PDAX. Dapat naka-choose to, BTC to PHP, and then click nyo yung sell. Yan. Tapos, tong limit, kung gusto natin magkaroon ng limit, kasi tatargetin natin yung specific na price ng Bitcoin, then ilalagay natin yung value ng Bitcoin natin dito, 0.002726. And then, yung limit price, lalagay natin yan, yung specific price na gusto natin. So, yung value ng Bitcoin ngayon guys is nasa 548. Yan, ito yung current price niya ngayon. And then, makikita nyo dito guys, yung kulay red na yan. Meaning yan yung mga taong gustong mag-sell ng Bitcoin. Kasi kahapon dito tayo sa green, di ba? Ito naman yung mga nagbebenta. Yan. So, dito tayo sa kulay red. And gagaya tayo ulit ng pinakamataas na quantity. Kasi sila yung magsisell ng Bitcoin na mataas yung halaga. So, tignan nyo to guys. May magsisell ng 4 Bitcoin dito. Halos 2 million din yan. Then, meron din dito guys, 2 Bitcoin. Ayan. 1 million yung presyo niyan. Pero yung gusto kong presyo guys is 555. Kasi alam kong tataas pa siya hanggang doon. Para mas malaki yung tubo natin. Yan. Click lang natin yung 555 dito. Boom. Click natin yung sell ulit. Limit. Yung pera natin. BTC 0.002726. Ayan. So, place order lang natin. Boom. Submitted. So, submitted na siya guys. And nandito na siya sa orders. Ito na siya. Yung quantity na binenta natin is 0.002726. And then yung price limit is 555,598. So magsasell lang siya ng Bitcoin pag na-reach niya na yung ganitong presyo. So ayun guys, update ko kayo mamaya kung makakapagbenta ba tayo ng Bitcoin sa ganitong presyo para titignan din natin kung magkano yung tinubo natin. So ayun guys, update lang sa sinet natin na sell limit, and nakabay na tayo ng Bitcoin guys sa halagang 555,000. So ayun guys, makikita nyo dito sa holdings, wala na yung BTC natin kasi nabay na siya and napunta na siya dito, nadagdag na siya. And mapapansin nyo, one day ko din siyang hinintay na tumaas kasi bumaba pa siya, then tumaas. So dahil sa haba ng oras ko guys, nakakahintay, ayan, nagpagupit na ako. Mag-like lang kayo kung gusto nyo yung bagong gupit natin. And papakita ko sa inyo guys yung graph kung kailan tayo nag-buy and kung kailan tayo nakasell para makita nyo yung actual. So ayan, dito tayo nakabay ng Bitcoin nung 544,000. Then naghintay tayo ng isang araw. Ayan, ang daming dinaanan, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas. Then finally, dito sa araw na to, August 1, tumaas yung value ng Bitcoin, naging 557. So good trade tayo dyan. Then nakabay tayo sa low. Ayan, tignan nyo yung difference. Tapos tumaas siya hanggang dito. Sell high. And tumaas pa siya. Sayang nga tumaas pa siya. Pero at least guys, napakita ko sa inyo yung process kung paano tayo mag-buy and sell ng Bitcoin gamit yung order limit. So ayun guys, para ma-appreciate nyo tong ganitong technique, ipapakita ko na sa inyo yung live trades ko kung paano kumita ng 23,000 in just 1 month lang. Puntahan na natin yung ginawa kong live trade and sana masabayan nyo. So ayun guys, para mas lalo nating maintindihan itong data na to, explain ko muna to per column. Itong date recorded, ito yung nag-record ako ng screen ko at kung kailan ako nag-set ng limit ng buy and sell natin. And dito sa holdings, ito yung laman ng wallet ko sa PHP wallet and BTC wallet nung nagba-buy and sell ako sa specific date. And then dito sa order entry, ito naman yung ginamit natin ng mga tools nung nag-buy and sell tayo. Then yung Bitcoin current price, ito yung current price ng Bitcoin sa specific date. Then yung Bitcoin set limit price, ito yung sinet natin na presyo ng Bitcoin kung kailan na mag-automatic buy and sell siya. Then dito sa projected holdings, ito na yung mga marireceive nating amount pag naging successful yung mga sinet nating limit. Then dito sa baba guys, ito na yung Bitcoin graph and plinat ko dito kung kailan ako nag-buy and nag-sell ng Bitcoin. And nilagay ko din dito kung magkano yung nadadagdag sa pera ko para mas maging klaro sa inyo.
So ayun guys, punta tayo dito sa Rowan nung June 13, 2020. May laman yung PHP wallet ko na 123,412. So dahil may laman yung PHP wallet ko, magbabay ako ngayon ng Bitcoin. Ayan. Siset ko siya sa limit, then naka-choose dapat yung buy kulay green, then gagamitin ko lahat yung 123,000 para bumili ng Bitcoin. And then magsiset tayo ng buy limit na 460,000. Ayan. Then place order lang natin. Boom. So ayun guys, nag-place order na siya. And mapapansin nyo dito guys sa available PHP wallet natin, meron na lang tayong 5,631 pesos. So may natira pa, so hindi lahat nakabay ng Bitcoin. So magbabay ulit tayo guys. So ibabay ko ulit lahat yung 5,400. Then yung buy limit ulit natin guys is 460,000. Place order. Boom. So ayan, okay na guys. So natira na lang sa PHP wallet natin is 231 pesos. So good na tayo dyan. Then puntahan natin yung order tab. Ayan. So makikita nyo dito guys yung dalawang trinansack natin ng orders. Magpupush through lang yan or makakabili lang yan ng Bitcoin pag naabot niya na yung sinet natin na buy limit na 460,000. So ayun guys, nung June 16, 2020, so naging successful yung buy limit natin. So nakabili na tayo ng Bitcoin na 0.26779082. So dahil may Bitcoin na tayo at nakabili na tayo sa mababang presyo lang, isi-sell naman natin siya sa mataas na presyo. Pero dahil mataas na yung presyo ng Bitcoin dyan sa araw na yan, gagamit lang tayo ng sell market para on the spot na siyang magbebenta ng Bitcoin. So ayun guys, lahat ng Bitcoin natin is isi-sell na natin. Then place order, yan. Boom. Ayan guys, nabenta na agad kasi gumamit tayo ng sell market. And then mapapansin nyo dito guys, meron na tayong available na 127,000 sa PHP wallet natin. Then yung BTC natin is 00 na kasi nabenta na natin siya. And then punta na tayo sa third row guys nung June 18, 2020. At dahil meron na tayong amount na 127,000, bibili ulit tayo ng Bitcoin sa mababang halaga lang. Ayan guys, choose lang natin yung limit. Then dapat nakaklik yung buy kulay green. Then dito sa order quantity guys, ipambibili natin lahat yung 127,000 natin. Then magsiset tayo ng limit na 465,500 na. Yan. Then place order. Ayan, na-place na guys. And mapapansin nyo guys, nag-00 na yung PHP wallet natin. So meaning, naging successful yung pag-place natin ng order. Then punta natin yung order tab. Yan. So ito na yung order natin guys. Saka lang siya magbabay ng Bitcoin pag na-reach niya na yung sinet natin na buy limit na 465,500. So ayun guys, skip lang natin tong part na to kasi hindi ako nakapag-record ng trades ko dyan sa araw na yan. So punta tayo agad sa PIP column. And makikita nyo dito guys, meron na tayong available na 131,000 sa PHP wallet natin. So dahil meron na tayong amount dyan, bibili ulit tayo ng Bitcoin sa mababang halaga. Ayan, gagamit ulit tayo ng buy limit. Then dapat naka-choose yung buy na kulay green. Then ibibili natin lahat yung 131,000. Then sa buy limit naman, isiset natin siya sa 477,500. Ayan, nakatabulate na dyan. Then place order lang natin. Yan. Boom. Kita nyo naman guys, yung available PHP wallet na lang natin is 175,000. So meaning successful yung buy order natin dyan. Then puntahan natin yung order tab. Ito na yung order natin. Tsaka lang siya magbabay ng Bitcoin pag umabot na siya sa sinet natin na buy limit. So yun guys, nung July 27, 2020. And makikita nyo dito guys, meron na tayong BTC dito. Meaning, successful yung sinet natin na buy limit. So nakabili tayo ng Bitcoin sa mababang halaga. So dahil may Bitcoin na naman tayo, magsisell na naman tayo ng Bitcoin sa mataas na presyo naman. And gagamit na naman tayo ng sell limit guys. Then lahat ng Bitcoin natin is ibebenta natin. And then magsiset tayo ng limit na 485,000. Ayan, and then place order lang natin. Boom. Ayan, successful yung pag-place natin ng order.
And mapapansin nyo guys, sa BTC wallet natin, nag 0-0 na siya. So meaning yan, successful yung sell limit order natin. So ayun guys, puntahan naman natin tong 7th row. And mapapansin nyo dito guys, meron ng laman ulit yung PHP wallet natin na 132,000. So meaning yan guys, naging successful yung pagbenta natin ng Bitcoin. And kumita tayo ng malaki dito. So dahil may laman na ulit yung PHP wallet natin, magbabay na naman tayo ulit ng Bitcoin. So gagamit ulit tayo ng limit order guys. Yan. So hindi ko na na-record yung pag-populate ko sa order quantity at sa limit natin. Pero dito sa order tab, nandito pa rin siya guys. And yung sinet natin na buy limit is 478,995. Tsaka lang siya bibili ng Bitcoin pag umabot na sa ganyang presyo. Boom! So nandito na tayo sa 8th row. So ayun guys, meaning successful yung pag-buy natin ng Bitcoin. So meron na tayong Bitcoin dito na worth 0.2769248. At dahil may Bitcoin na naman tayo, ibebenta na naman natin yan sa mataas na presyo. So yun guys, hindi ko rin na-record yung pag-populate natin dito sa order quantity and yung limit. Pero sa order tab, nandito siya. Nag-set tayo ng sell limit dito na 530,000. And then nung July 31, ayan guys, boom! May laman na yung PHP wallet natin and yung amount niya is 146,000 na. So meaning yan guys, successful yung pagbenta natin ng Bitcoin. So ganun lang yun guys, sa simpleng pag buy and sell lang ng Bitcoin, buy and sell lang. And nakita nyo naman yung mga tinutubo ko sa live trade natin. So ganun lang kasimple kung paano ako kumikita ng malaki dito sa Bitcoin trading. Sana nasundan nyo and sana makatulong itong ginawa nating live trade. So yun na nga guys, sana may natutunan ka at nag-enjoy ka sa tutorial natin ngayon. Kung nagustuhan mo tong video na to and alam mong makakatulong to sa'yo, kung may time ka lang naman, click mo naman yung like button dyan sa baba para malaman ko na gusto mo tong mga ganitong video and para ganahan naman ako na magturo pa kung paano tayo kikita online. And kung gusto mong lagi kang updated sa mga videos natin, click mo lang yung subscribe button dyan sa baba and then yung bell icon na rin para palagi kang updated sa mga ilalabas kong video. So ayun lang guys and kita-kita tayo sa next video ko. Just a minute. Oh, pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I